Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang magiging paksa natin sa ngayon sa wikang Arabic ay as-sadaqah. Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ikhrajul mali taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay paggastos, paggugol ng salapi o pera upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay ang ibig sabihin ng sadaka ay kawang gawa. Itanong natin sa ating mga sarili, bilang mga Muslim, naging kaugalian din ba natin na magbigay ng kawang gawa, magbigay ng tulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na kung saan ay nangangailangan? Mayroon sa atin na nagiging kaugalian niya ang pagbigay ng tulong o pagbigay ng salapi sa kanyang kapwa, subalit ito naman ay ipinapakita niya sa mga tao. Ibig sabihin, mga kapatid, ay pakitang tao. Hindi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat na natin ito tigilan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dahil hindi rin natin mapapakinabangan ang mga bagay na ibinigay natin na kawang gawa o di kaya ibinigay natin na tulong, kung ang layunin natin ay pakitang tao. Subalit makikita natin ang talata sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Baqarah 271 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Ibig sabihin nito ay kung kayo ay magbigay ng kawang gawa na nakikita o nakalantad, ay kasiyasiya. Mabuti rin ito. Okay rin. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqaraa fahuwa khairul lakum. Subalit sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay nagbigay ng kawang gawa, kung ito ay inyong inilihim at ibinigay sa mga mahihirap, fahuwa khairul lakum. Ito ay higit na mas mainam para sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin at madalas nating naririnig na kung tayo ay magbigay ng kawang gawa o magbigay ng tulong sa ating kapwa, na para bagang ibibigay ng ating kanang kamay na hindi nakikita ng ating kaliwang kamay. Ibig sabihin nito, mga kapatid, sisikapin natin na magbigay ng kawang gawa, kung maaari ay walang makakakita, higit na mas mainam para sa atin. Fahuwa khairul lakum, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay higit na mas mainam para sa inyo. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang inyong mga kasalanan. Min sayiatikum, mula sa inyong mga kasalanan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nababatid niya ang anumang inyong mga ginagawa. Napakainam ang tao na naging kaugalian niya ang pamimigay, kahit na kunti lamang ang kanyang ipinamimigay na kawang gawa. Dahil ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, al-yaddul ulya khairun minal yaddis sufla. Ang kamay na nasa taas ay higit na mainam kaysa sa kamay
na nasa ibaba. Ibig sabihin nito ay sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kamay na namimigay ng kawanggawa ay mas mainam kaysa sa kamay na naghihingi ng tulong o naghihingi ng kawanggawa. Subalit ano ang kasaysayan mga kapatid, na kung saan ay maikling kasaysayan na mababanggit natin sa ngayon mga kapatid, kapanahunan ni Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu. Isang lalaki mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na dumating at tumayo sa harapan ng pamamahay ni Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu. Nakita ni Ali ang lalaking ito na naghihingi siya ng tulong. Naghihingi ang lalaking ito ng kawanggawa. Ano ang ginawa ni Ali bin Abi Talib? Pinag-utusan niya ang kanyang anak na si Hasan na pumunta si Hasan sa kanyang nanay, sa asawa ni Ali bin Abi Talib, na ang sinabi ni Ali, sabihin mo sa iyong nanay na binigyan ko siya ng 6 na dirham at ibibigay niya ang 1 dirham lamang para ibigay dito sa taong naghihingi ng tulong o di kaya ay naghihingi ng kawanggawa. Ano ang sinabi ng asawa ni Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu? Sabi niya, binigyan ako ni Ali ng 6 na dirham, subalit ang dirham na ito o ang 6 na dirham na ito na ibinigay niya sa akin ay para ibili ng pagkain o di kaya ay para ibili ng harina. Bumalik si Hasan, bumalik ang bata doon sa kanyang tatay na si Ali bin Abi Talib, subalit pinag-utusan naman ni Ali bin Abi Talib na sabi niya, pumunta ka sa iyong nanay at sabihin mo sa kanya na ang 6 na dirham na yan ay ibigay na niya sa taong naghihingi ng tulong. Pumunta ang bata at sinabi niya sa kanyang nanay, kinuha niya ang 6 na dirham, lahat-lahat ay ibinigay niya doon sa taong naghihingi ng tulong mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Umalis na ang taong naghihingi ng tulong, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kung saan ay kapag tayo ay nakabigay ng tulong mga kapatid, nakabigay ng kawanggawa, huwag nating isipin na ito ay nawawala. Huwag nating isipin na ito ay nagiging dahilan upang tayo ay nalugi o nabawasan ang ating pera o ang ating kayamanan, bagkus papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Makikita natin ang talatang ito sa Surah Saba. Na ayon sa kahulugan ng talatang ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at anumang bagay na inyong gugulin, fahuwa yukhlifu, ay ito ay kanyang papalitan. Ibig sabihin, papalitan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khairur raziqin, ang Allah ang higit na mainam sa lahat ng mga tagapanustos. Ang magulang, ang tatay, binibigyan niya ng panustos o ginugugulan niya ang kanyang pamilya, ginugugulan niya ang kanyang mga anak, subalit ito, ang mga panustos na ito, ang mga kayamanan na ito, saan nanggaling? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang higit na mainam sa lahat ng mga tagapanustos. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ano ang karugtong ng kasaysayan na ito mga kapatid? Walang-wala nang natira sa kanila na pera dahil lahat na ng kanilang pera ay ibinigay na doon sa taong naghihingi ng tulong dahil lamang sa narinig ni Ali na sinabi ng kanyang asawa na si Fatima na ang ibinigay niya na dirham, na 6 na dirham ay ibibili ng pagkain. Nang marinig yun ni Ali, ay ibig sabihin dahil sa malakas ang pananampalataya, binawi na niya. Sinabi niya na ang 6 na dirham na yun ay ibibigay na lahat doon sa taong naghihingi ng tulong. Kaya ibinigay na ng kanyang asawa ang 6 na dirham, walang-wala na natira sa kanila. Subalit mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi nagtagal mga kapatid, sa sandaling iyon ay mayroong dumating na isang lalaki na mayroon siyang dala-dala na kabayo.
Ang kabayo na iyon, mga kapatid, ay binibinta niya. At dumaan doon kay Ali, at pagkatapat niya kay Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhahu, ay tinanong siya ni Ali, sabi niya, ibinibinta mo ang iyong kabayo? Sabi ng lalaki, oo, ibinibinta ko. Sabi ni Ali, magkano? Sabi niya, 140 na dirham. Sabi niya, bibilhin ko ang iyong kabayo ng 140 dirham, subalit kung pwede lang sana sa iyo, pagdating ng 8 araw, ay babayaran ko ang 140 na dirham. Ibinigay naman ng lalaki kay Ali bin Abi Talib ng 140 na dirham na saka lang bayaran pagdating ng 8 araw. Sa panahon din na iyon, mga kapatid, umalis na ang nagbinta ng kabayo. Sa panahon ni na yun na hindi nagtagal, mayroong dumating na isang lalaki. Nakita niya ang kabayo na itinali ni Ali doon sa tapat ng kanyang bahay. Ang lalaking ito nagtanong kay Ali, sino ang may-ari ng kabayong ito? Sabi ni Ali, kabayo ko yan. Sabi ng lalaki, ibibinta mo sa akin? Sabi ni Ali, oo, ibibinta ko sa iyo kung bibilhin mo. Sabi ng lalaki, magkano ang pagbinta mo sa kabayo? Sabi ni Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhahu, ibibinta ko sa iyo ng 200 na dirham. 200 na dirham. Sabi ng lalaki, bibilhin ko na ang iyong kabayo. Automatic, mga kapatid, binayaran ng lalaki ng 200 dirham ang kabayo, mga kapatid. Dumating ang oras na binayaran ni Ali bin Abi Talib agad ang tao na nautangan niya ng kabayo o halaga ng kabayo na 140. Magkano ang natira kay Ali bin Abi Talib? 60 na dirham ang natira sa kanya. Magkano ang ibinigay niya na kawang gawa? 6 dirham lang, mga kapatid. Subalit sa araw din na yun, 60 dirham ang nakuha ni Ali. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang 60 dirham na yun, ibinigay niya kay Fatima na kanyang asawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dahil dito ay nabanggit ng kanyang asawa na nabanggit ni Ali ang isang talata na kung saan ay ito ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na makikita natin sa Suratul An'am, na kung saan ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinuman na gumawa ng isang gawaing mabuti, falahu 'ashru amthaliha, ay magkakaroon siya ng 10 na katumbas nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Isa lang na gawaing mabuti, isa lang na kawang gawa, 10 ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kung ikaw naman ay nakagawa ng isang masama na gawain, isa rin ang katumbas nito na kaparusahan ayon sa iyong nagawa na kasamaan. Subalit kung ikaw ay nakagawa ng isang mabuti o isang kawang gawa lamang, 10 ang katumbas nito ayon sa talatang ito na nabanggit sa Suratu Al-An'am. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bilang paalaala sa ating lahat, tayo ay nagkakamali, tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Subalit ito ay paalaala ni Luqman sa kanyang anak. Nasabi ni Luqman sa kanyang anak, anak, idza akhta'ta khati'atan fa'ati sadaqatan. Sabi ni Luqman, qala Luqman li ibnihi, anak, kung ikaw ay magkasala, isang kasalanan, makagawa ng isang kasalanan, magbigay ka ng kawang gawa na isang kawang gawa. Tingnan ninyo, mga kapatid. Kung makagawa ka ng isang kasalanan, isang kaparusahan, subalit kung ikaw ay gumawa ng kabutihan o di kaya ay magbigay ng kawang gawa, mayroong kang 10 na gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, dadagdagan ng dadagdagan pa ito ng Allah, dudublihin ng dudublihin pa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.